Magandang hapon, Bulacan! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo. Para tayong nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na nabilad kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat upang dahil po kayo'y pinilit niyong makarating. Magsipo muna kayo. At para makita tayo ng kahit ang nasa likod. Maraming salamat. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang Bulacan at San Jose del Monte makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto na mamimili kayo sa halalan na ito. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi nyo, paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan niyo po ito. Meron pong lakas, CND. Meron pong ang nationalista, may Nationalist People Coalition, may NUP. Kompleto po. Kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Talaga kung ako man, ay iniisip ko, kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko may nervyosin ako ng konti at sasabihin pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito, masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano pa ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po, 8 dito sa
12 na kandidato natin para sa Senado, wala po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso. Kahit na nagtatalo-talo po kami, malamig po kasi masyado ulo nito. Kagaya lagi niya sinasabi, madali naman akong kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yung totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang pito naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal na nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Bimay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Tama naman, dahil mahalaga po na kapag kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakadaang na po sa ating legislatura ay kabisado na po nila yan. Hindi po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang mga cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben-Hur po ay naging Secretary ng DILG. Pag-upo ko po ay aking iniisip. Sabi ko, sino kaya ang dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka Local Government? Ako sa sarili ko, titignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita ko, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya nandiyan po, ginawa ko nating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos. At si Senator Tulfo din, ay siya din po, ay sinabi siya, naisip ko, nung pag-upo ko, iniisip ko, sino ba talaga ang nakilala na walang ginawa, kundi nagsisilbi sa publiko, walang ginawa, kundi tumulong sa mga nangangailangan, walang ginawa, kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. Yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, pagkakaisa mo lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila, na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ang Region 8, Region 7, Region 6 ng Yolanda.
Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Biglang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang tinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay, anong mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, plinano po ng Rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, plinano po ni Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan niya. Si Senator Lacson, naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging na. Ngayon, wala ka na makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson. At nung panahon ni Senator Lacson, yung acceptance, yung approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP General Lacson. Alam nyo po nila, makita mo, pagka titignan nyo po, maliwanag na maliwanag, alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa serbisyo publiko na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita at basta ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalang natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, hindi upang magtalunan dun sa kanilang kapwa senador o kung kani-kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At tignan naman po natin local government. Dahil mahalaga po na kahit kung nasa Senado, kailangan po maintindihan ang lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong tatlo rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang aking kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga, at talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Siya po ay nakita po kung nakakatiyak naman ako, marami sa inyo nakakabisita dun sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice gobernador, naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto at programa na sinimulan ng ating tatlong magaling na gobernador.